So, advantage ng isang cadet na nakapasok sa cadetship program compare doon sa isang normal na kadete lang, no, na nag-apply sa mga company. So, yan ang talakayin natin sa isa na rin sa katanungan ni Sir Marlon Asibron. Kap, good day. Kap, ano ang advantage ng cadet na nakapasok sa program and sa cadet na di nakapasok sa program? Thank you. So, Sir Marlon, magandang araw sa inyo. So guys, napakalaki po ng advantage ng isang cadet na nakapasok sa cadetship program, no, sa mga company. Dahil unang-una, bago sila pasampayin sa barko ay may in-house training sila, no? Dahil ang purpose noon ay to train to become an officer, no? Deck officer or engine officer. So, dito pa lang sa lupa, nire-required na sila, hindi ko alam kung how many months niyan. Maybe it takes a year. In-house sila. Tinitraining sila. Lahat-lahat, navigation, seamanship, lahat ng trabaho sa barko ay ginagawa na nila dito pa lang sa lupa before sila, prior to on board the vessel, no? And then after that, papasampayin na sila. Na sa ganun ay ma-meet nila yung 1-year shipboard training, no? Kasi yung mga company na yan ay may mga nag-sponsor yan ng mga principal, mga ships owners. So walang problema yan, napakalaki po ng budget yan para sa kanila. Yan, no? And then pag nasa barko na sila, priority sa kanila ang trabaho ng isang officer sa bridge, no? Navigation, and then cargo operation, trabaho ng chief officer, lahat ng trabaho doon ay piniperform nila. Hindi lang yung pangatok, hindi lang yung maintenance, kundi more on officer's job ang kanilang trabaho doon, no? So sa madaling salita ay training sila to become an officer, no? So after that, ma-accomplish na nila yung 1-year shipboard training nila, and then mag-i-exam for OIC license, engine man or deck. And then pagkatapos nun process, training sila ng kanilang training sila as per STCW requirements. And then pagkatapos dyan ay pagbalik nila sa barko ay isa na silang ganap na official, no? Dahil yung kanilang training ay napakaganda, no? Pag sampa nila sa barko, ang next contract nila it's either third officer or fourth engineer, no? Ganun ang advantage ng isang kadete na nakapasok doon sa isang sa cadetship program, no? However, itong kadete naman na normal cadet lang, no? Nag-apply lang siya, and then pag sampa sa barko as cadet, so karamihan kasi pag kadete kasama sa kuberta, no? Kay boson sa maintenance. So, depende na yun sa kadete kung ang eagerness niya to learn about navigation sa bridge. Kagaya dito sa akin, ang kadete ay nire-required ko talaga na umakyat sa bridge during chief officer's duty sa hapon, no? 1800 to 2000. And then Sabado-Linggo, akyat din sa kay second mate at saka kay third mate para magti-training siya. So, nire-required ko yan. Ayaw ko na yung kadete naman natin dito na pag walang pasok ay paisi-isi lang. So, yun. Depende na po at napakaswerte kung yung isang normal cadet ay makapag-training sa barko. Hindi kagaya nung cadetship program ay may sinusunod sila na kailangan i-accomplish yan. However, ganun din naman sa normal kadete, no? Sa normal cadet natin, kasi dala-dala yung inyong shipboard training book. Nandoon lahat nakalagay kung anong gagawin nyo sa barko. However, hindi na napapractice yan dahil ang kadete ay nakababad na doon sa maintenance. So, dito sa atin, kailangan sundin natin yung training record book na galing sa school nyo. So, sa mga kadete, tandaan nyo yan, yung mga hindi nakapasok sa cadetship program ay may karapatan kayo mag-aral sa bridge. However, kung patamad-tamad ka, depende na sa iyo yun.
Dahil kung susundin mo yung lahat ng nakasulat doon sa iyong training record book, nandun yung mga gagawin mo. No? Navigation, seamanship, whatsoever. So, ganyan. So, yun ang advantage. No? Mas madali maging official ang isang kadete na dumaan sa kadetship program. No? Dahil ang training nila ay pang-official na, hindi pang-ratings. No? So, yung ordinary kadete, nasa pagpursigin niya na yun kung gusto niya magiging official someday. Yan. So, ganon. So, mga Lods, para malaman nyo paano makapasok sa kadetship program. Marami tayong mga company, no, na nag-o-offer sila ng isang kadetship program. Yung iba pumupunta sa eskwelahan. Di ba? Nagpapa-exam sila, o yung iba naman na kadete natin, nag-walk-in, no, kumukuha ng exam. So, ang exam dyan ay talagang dadaan kayo sa sa butas ng karayom dahil matindi ang screening dyan. So, sa kadetship program, ang kapital dyan ay sasabihin na nating utak, no? Ay pangalawa na yung diskarte kasi ang entrance exam ay kailangan ipasa mo. So, sa mga kadete natin gustong pumasok sa kadetship program ay mag-aral ng maigi, no? Kasi ang lahat naman ng i-exam dyan ay based on your academics, no? At saka sa interview. Kailangan mag-aral, no? Kailangan may baon. Or else, otherwise, doon kayo sa normal kadete. No? Kung gusto niyo naman mag-official, so mag-aral sa barko. No? So ako, hindi naman ako duman sa isang kadetship program, ako lang nagsikap na mag-aral kasi gusto ko maging official. So, ganon. So, sa Sir Marlon yun ang advantage, no? Maraming salamat sa inyong katanungan at i-share natin sa ating mga kasamahan na sa ganun ay magkaroon sila ng ideya. So, maraming salamat. Have a nice day.